Hello, mga sisi. Kaulion na kayo, bini Kuya Dave. Kaulion na kayo, katindaho na kayo. Mingaw na kayo, bisa mong tindahan, Kuya Dave. Naka-dextrose pa. Hala, Kuya Dave. Wala lang. 5 days na namin ngayon. Nakahiga lang ako kasi hinihintay pa namin yung doktor para makuha namin yung result sa MRI niya kahapon. Tapos na siya na endoscopy, colonoscopy, tapos pa MRI. Ayan, so hintayin pa namin yung result. Tagal ni doktor, alas 12 na, 12 na ng tanghali. Ang plan ko kasi, pag maaga kami makauwi, mag-open pa ako ng tindahan. Di ba? Mag-abri pa dyan ko ba? Kung sa'yo ta makakuhaan, sayang pa. Usog ba sa gabi, malakas sa gabi. Plan namin, kung kanina lang sana yung doctor morning, nakuha na namin ang result, tapos papayag na siya na makalabas kami. Sa bagay, ano man, okay naman siguro, kaya man siguro yung ng insurance yung bill namin dito. Process ka agad, so makauwi na kami. Na-board na kami ni Kuya Dave ba, pang 5 araw na namin to dito sa hospital. Tapos si Kuya Dave, hindi pa naman sanay ito na nakakulong lang. Pero mga sisi ko, hindi pa namin masabi ni Kuya Dave talaga sa inyo yung cause ng problema niya. Kasi yun na nga, pati kami hindi pa namin alam. Hinihintay pa namin yung result sa MRI. Ano na kami ni Kuya Dave, bored na kami. Kauwiin na kami. Na-miss ko na yung tindahan. Makamiss mo ng tindahan, no? Ang tagal kang mag-close, 5 days. 5 days yung nakasirado. Tapos yung mga customer namin doon, hinahanap na kami. Kasi hindi pa talaga nangyari na nag-close kami ng ganyan katagal, na 5 araw. Siguro mag-close kami 2 days, tapos 2 days, pero hindi naman straight talaga. Minsan mag-open ng half day, nung nagpunta kami ng Davao, half day. Pag uwi namin, medyo maliwanag pa, nag-open kami, tapos pagkabukas sirado ulit. Ganyan lang ba? Hindi talaga same ngayon na straight talaga, walang open-open kahit na ilang oras. O ayan mga sisi ko ha, update ko kayo pag malaman na yung talaga yung result ni Kuya Dave. Pero always praying pa rin po na okay talaga para makalabas na kami, walang problema. And saka ko na lang sasabihin sa inyo yung talaga para maiwasan nyo din, maiwasan natin lahat. Hindi ko itatago kung ano yung result ni Kuya Dave. So sa ngayon, mamaya ko na lang kasi hindi pa namin alam. Ayan, tanga dia. Kanina. Para sa bakasyon. Pasyon. Sa bakasyon na sisi ko. O, diba? O, hapon. Habol? Ang saka rin yung habol? Blanket. Ang saka rin sa Tagalog. Habol. Kumot. Kumot. Kumot pala. Tapos ito dito. Sugar. No, may pagkain pa. Makain. Kaon mo. Hello mga sisi. Agkoy, nabira ni mo na? Nagdugo ang ni Kuya Dave, Dextrose. Bakit yan? Nabira ni mo na ba? Di kanina wala kong yalsa na. Ay, nangusog. Bawal ka mga Bawal ka magkuhan. Yan, okay naman si Kuya Dave mga sisi ko. Hintayin pa namin yung nurse na tanggalin tong Dextrose niya. Okay. So, nakapagligpit na ako. Ayan, ito pa yung ayan, ito yung last na. Finally, mga sisi ko, uwi na kami. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, ngayon, sasabihin ko na sa inyo yung
Yung dalawa kami ni Kuya Dave kasi hindi ko ma-explain yung iba. First, kasi, nung Friday morning, ginising ako ni Kuya Dave ng mga, ano siguro to, no? 9 a.m. Ginising niya ako na may dugo yung kanyang poop. As in talaga, napakaraming dugo. Tapos may mga kasali pa na mga parang namumuong dugo na parang patay na dugo ba yun? O basta di pa namin maano, basta pulang-pula. Tapos 4 na beses na siyang nagtae. So nung time na yun ay grabe mga sisi ko. Na ano ako, na-shock, parang na-shock ako ba? Kasi before pa kasi si Kuya Dave may iniinda na sa tiyan. May something talaga na gusto kong magpa-overall check-up siya. Yan, nagpa-check up na siya before, pero sabi ng doktor ay, yun na nga, i-colonoscopy. Kaya lang, gusto ko kung i-colonoscopy siya, magpa-admit siya. Lagi na namin itong pinag-usapan sa kanya na magpa-colonoscopy. Tapos, sabi ko, kung magpa-colonoscopy ka, meron namang outpatient, kaya lang, di ba may insurance kami? So kung ganun man lang, mahal ang bayad, magpa-admit na lang. Diba? Ito talaga yung pinaka gusto ko. Kaya naging kampante din ako na nandito kami sa ospital. Kasi ito talaga yung pinaka matagal ko ng siguro last 2 years pa. Na gusto kong ipacheck lahat ang tiyan ni Kuya Dave kasi may iniinda siyang sakit. Kaya ako, nang worried ako baka may something na mga bukol or, diba, mga sisi ko. Alam niyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Tapos, colonoscopy na siya, endoscopy, walang nakita. Doon sa loob, baka doon daw sa loob ng colon. Kaya MRI. So ngayon, CT scan. CT scan na lang, no? Pero sabi ng doktor, una, MRI. So yun, kanina, naghintay kami ng doktor at nagdasal talaga ako mga sisi ko na kung ano man yung ni Kuya Dave, result, sana ma-cure lang ng gamot. So, thankful ako kay Lord na sagot na lahat yung ko, na magpa-check up si Kuya Dave at makita kung ano talaga yung meron. At least ma-aware na kami, alam na namin. So, yung kanyang colon ay namamaga. So, parang ano yung sakit ni President? Diverculitis. So, diverculitis, yan din yung parang sakit ng kanyang kapatid na nasa Japan ngayon, si ate, na dati na-admit. Pero yung kay ate lang ay namimilipit sa sakit. Kay Kuya Dave naman, nagtaka nga ang doktor kasi pag diverculitis ay napakasakit. Pero kay Kuya Dave, sa awa ng Panginoon, hindi naman masakit. Pero, thank you Lord, walang mga bukol-bukol, walang mga bukol sa loob. So, antibiotic lang yung kailangan ni Kuya Dave na inumin. Tapos, iwas muna sa mga matitigas na pagkain, mga oily food, ganyan. So, yun lang yung bili ng doktor. So, siguro, follow-up check-up pa siguro, no? Ano man yan sa nurse, mamaya. Tapos, mga sisi ko, yung tungkol naman sa insurance namin ni Kuya Dave Ninyo, siguro sa next vlog ko na lang, baka gabi na kaming makaalis dito, hindi ko kagad masabi. Sa tindahan na lang siguro, sa bahay na lang. Sasabihin ko sa inyo kung magkano lahat yung nagasto namin, magkano lahat yung na-cover ng insurance, magkano na lang yung aming exist. Kasi sa policy kasi 10% sa bill ay sa amin. Tapos 90% sa insurance. So sa ngayon hindi ko pa masabi sa inyo kung magkano ang overall total, pero sasabihin ko pa rin sa inyo para may idea kayo ko na ganito pala pag may insurance, ganyan. Pero malaki yung insurance namin mga sisi ko. Depende sa policy na nakuha niyo. Depende sa policy. Yung sa amin kasi, ang HMO, baka mayroong 100%, mas maganda. Pero malaki yung bayad. Yun lang yun. Malaki yung bayad. Tapos, ang cover ng insurance kasi namin ni Kuya Dave, isa-isa kami ay 500,000 yearly. So, kung ma-admit man, katulad nito, na-admit na talaga, so, hindi pa naman nakaabot ng 500,000. So, kung magkano ang nagasto ngayon, hindi pa siya nakaabot ng 500,000.
So may naiwan pa. Kung baka sakaling, wag naman sana, no? Magbalik si Kuya Dave dito sa loob ng isang taon, may naiwan pa kami. Basta hindi maubos ang 500,000. So may ano na kami, may bill na kami pero hindi pa final talaga, hindi pa nasali lahat. Nasa 79,000. Oh, so malaki pa yung natira pero sa kanila na lang yun, hindi na tayo magano pa na magamit natin. Gagamitin lang talaga natin pag emergency na. So yearly yan, yearly 500,000. So kung maubos mo yung 500,000 ngayong year, gusto mo naman magpa-admit next year, kung may sakit ka, another 500,000, 500,000 na rin yun. Basta kada year, ang cover nila is 500,000. Ayan. Okay, mga sisi, ako yung thank you Lord. Thank you sa lahat na sumusubaybay sa amin day 1 hanggang day 5 ngayon mga sisi ko. Maraming salamat sa inyo. Sa mga dasal ninyo. Alam namin na hindi namin kayo kilala, pero andyan kayo. Minsan may mga nagko-comment na walang mga mukha, pangalan lang. Nagpapalakas at nagpipray. Thank you. Kahit hindi naman kami sikat na vlogger. Andyan kayo. So, see you. Dito na lang muna ngayon. Thank you tayo sa kanila, Kuya Dave. Thank you, Lord. Okay ang ni Kuya Dave. Okay ang result. Salamat, Panginoon, Mama Mary. Thank you so much. Okay na. Patuloy na tayo sa negosyo. Kaya kayo, ingatan ang katawan. Kung may panahon, mag-close ng tindahan, mag-banding, kasama ang pamilya, huwag manghinayang. Kasi hindi natin alam ang panahon, diba? Huwag hinayang magsirado. Kami nga 5 araw. Bye for now. Love you all. Thank you so much.